Araw ng Biyernes, ika-3 ng Disyembre 2021, ika-10 ng umaga dito po sa Pilipinas. Magandang umaga po at binabati ko po kayong lahat ng nakikinig sa akin ngayon at nanonood anumang oras sa inyo sa mga bansang inyong kinaroroonan sa ilalim ng sikat ng araw. Okay, welcome po sa ating Sanep channel. Ako po ang inyong Tito Ray Grande, ang inyong spiritual unifier. Nasa episode 15 na po tayo ngayon at huwag po kayong magugulat at mabibigla. Ang topic natin ay ang kalibugan at kahalayan ay mga kaaway ni Jesus na inilagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan. Ang kahalayan ay nanganganak ng kasalanan at namumunga ng kamatayan. Ang kahalayan po ay naganap. Nangyari po ito nung panahon ni Adan at ni Eva. Hindi po nila napigilan ng kanilang mga sarili sa tawag ng laman. Okay. Sa tawag ng pita ng laman. Kaya marami ang nagkasala, marami ang namatay dahil po sa pagsalansang ni Adan at ni Eva. Okay. Ngayon nga, ang kahalayan ay nanganganak ng kasalanan at namumunga ng kamatayan. Santiago 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Santiago 1:13-14. Huwag sabihin ng sino man, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. At hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila sa sariling masamang pita at nahihikayat. Santiago 1:15. Kung magkagayoy, ang kahalayan kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. Pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Okay, katulad ng sinabi ko, ito po ay ang tinutudla ay si Adan at si Eva dahil sa kanilang kahalayan, dahil sa kanilang pagsalansang. Ngunit sila'y mga tao, na naganap sa kanila ang mga bagay na iyon. Ano naman kaya ang tungkol sa espiritual? Ano naman kaya ang naganap at nangyari pagdating ng Panginoong Hesus? 1 Corinto 15:24. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Tinutukoy po rito ang Panginoong Hesukristo. Sa makatwid bagay, sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Darating ang wakas, dumating na po yun, Kasi matagal nang nakasulat ito, mahigit na pong 2,000 years, 1 Corinto 15:25. Sapagkat kailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway.
Matagal ko pong inisip ito eh. Sino ba ang mga kaaway ng Panginoong Hesus nung siya'y nabubuhay pa? Marami siyang kaaway. Eh, sino-sino yon? Ano-ano ang kanyang mga kaaway? Okay, ang title natin, ang mga kaaway ni Jesus, dalawa rito ay ang kalibugan at ang kahalayan na kanyang inilagay sa ilalim ng kanyang mga talampakan. Okay. Kasi pag sinabing kaaway, hindi ba karamihan nagkakasakitan? Ito po iba. Yung pagkakaroon ng kaaway ng Panginoong Hesus, inilagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang kanyang mga kaaway. Imposible, no? Parang hindi ka panipaniwalang ganun lang pala yung mga kaaway niya, no? Ilalagay lang sa ilalim ng kanyang mga talampakan. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, awit 110, 110:1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan mo ang iyong mga kaaway. Okay. Efeso 1:22-23. Ang kaaway, tuntungan lang po, no? At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, na kapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. So, bukod sa pagkakaroon ng kaaway, ang lahat ng mga bagay, no, ay pinasuko rin ng Panginoong Hesus. Ay, ano kayang mga bagay ito? Okay, Efeso 2:1-2. Kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na inyong nilalakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Efeso 2:3. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating mga laman. No, kahalayan, kalibugan, isa lang naman 'yan, ano? Pita ng laman. Okay, ulitin ko lang po, Efeso 2:3. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Filipos 3:18-19. Sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, na ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. So, mga kaaway ng krus ni Kristo, ito po ang kalibugan at pita ng laman at kahalayan. Hebreo 2:8. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay, sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa, sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay,
sa kanya ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay. Noon po yun. No? Ang kauli-huli ang kaaway, no, na pinasuko. Unang Korinto 15:26. Ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Meron na po akong video nito, no? Na pinasuko niya ang kahuli-hulihang kaaway. Ito po ay ang kamatayan. Okay. Ngayon, na-mention po yung tungkol sa mga bagay. Anong mga bagay ang kinasusuklaman ni Jesus na kanyang pinasuko at inilagay sa ilalim ng kanyang mga paa? Kawikaan 6:16. May 6 na bagay na ipinagtatanim yung kinamumuhian niya ng Panginoon. Oo, 7 sa mga kasuklam-suklam sa kanya. Okay, huwag kayong magtaka. May 6 na bagay na pinagtatanim yung kinasusuklaman po ng Panginoong Yesus. Oo, 7 sa mga kasuklam-suklam sa kanya. Kawikaan 17:19 po. Unang bagay, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakata ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. 7 po yan. Ito po yung kinalaban niya, no? Ang kanyang mga kaaway na kanyang tinalo na inilagay sa ilalim ng kanyang mga talampakan. Itinatuwa ang Panginoong Hesukristo. Pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng Diyos. Judas 4. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una sa kahatulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng Diyos, na itinatwa ang ating iisang guro at Panginoong Hesukristo. Imagine, dahil sa kalibugan, itinatwa ang Panginoong Hesukristo. Galatia 5:19. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan. Huwag ninyo po akong pagagalitan, kasi nakasulat po yung word na yan, ano? Kalibugan, kahalayan, pakikiapid, karumihan. Galatia 5:22-23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, pagpapahinohod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga kayong bagay ay walang kautusan. Yung tungkol sa pagpipigil, kaya marami nagkakasala dahil hindi mapigilan ang kanilang kagustuhan, yung kahalayan, yung pita ng laman. Galatia 5:24-25. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman, nakasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan. Kung tayo'y nangambubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Yan, para mabawasan yung kalibugan. 2 Pedro 2:18. Sapagkat sa pananalita ng kapalaluan
na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan doon sa nagsisitakas sa pamumuhay sa kamalian. Unang Pedro 4:1-2. Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ito po ang inaasahan sa atin, yung mabawasan ang pita ng ating laman, na hindi po napigil ni Adan at ni Eva. Kaya ang Panginoong Yesus gayon na lang ang kanyang pagtitiis dahil sa pagpipigil niya sa pita ng laman. Unang Pedro 4:3. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil. Ano yon? At lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinagdidiinan talaga itong kalibugan, ano? Roma 13:12. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. At ito po ang huli, Roma 13:13. Magsilakad tayong mainhin, gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Mga kapatid ko, kaya ko na isipang maging topic ito dahil nga po, marami kasing mga tagapagturo, mga pastor ang hindi nakapagpigil sa kanilang pita ng laman, kalibugan, no? At ngayon ay may nangyayari, yung kontrobersyal na po sa buong mundo, isang pastor na magaling, sikat, kilala, at dahil po sa kalibugan ay nakademanda po sila at ang mga kasama niya sa kanilang relihiyon. Mga kapatid ko, ako po ang inyong Tito Ray Grande. Marami pa po akong mga isisiwalat, no, na mga bagay na hindi isinisiwalat ng karunungan ng mga tao. Bilang kabayaran po at paglilingkod sa kapwa, inihiling ko po sa inyo mga kapatid ko, pakishare po ito at sana po mag-subscribe kayo at abangan ninyo ang ibang nakakagulat na mga revelasyon. Salamat po! Ito po ang inyong Tito Ray Grande, ang inyong spiritual unifier. Magandang umaga po.